Baka narinig mo na tinataasan ng Europe ang taripa sa Chinese EVs para protektahan ang milyon-milyong trabaho laban sa murang imported. Pero paano kung kabaligtaran ng epekto? Paano kung ang mga taripang ito ay hindi proteksyon talaga? Paano kung ito ay isang mabagal na patibong na magpapabagsak sa Volkswagen at BMW, gagawing parang zombie ang mga automaker at ibibigay sa China ang kontrol sa digital at industrial na kinabukasan ng Europa? Nakakabahala ito, baka huli na ang lahat. Sa 2025, may tinatayang 13 tuldok, 8 milyong katao ang nagtatrabaho sa industriya ng sasakyan sa Europa. Sa Alemanya, may mahigit 700,000 ganong trabaho rito, kaya't mahalaga ang paggawa ng sasakyan sa bansa. Volkswagen, Mercedes-Benz at BMW ang mga kilalang pangalan sa industriya at mahal ang ganitong tatak. Pero may bagong pangalan na nagbabanta sa industri. Noong 2025, mahigit 51,000 trabaho ang nawala sa sektor ng sasakyan sa Alemanya, katumbas ng 7% ng lakas paggawa sa isang taon, isang matinding dagok sa pangunahing industriya ng bansa. Para sa marami, isa lang ang tinuturo ng CC. Kilalanin ang BYD Dolphin, isang maliit na plug-in hybrid na unti-unting lumalabas sa mga pamilihan sa Europa. Ito ay nakatuon sa mismong mga mamimili na siyang pinagbasehan ng buong sistema ng karamihan sa mga kumpanyang Aleman sa paggawa ng sasakyan. Pang-araw-araw na mga driver na naghahanap ng abot kaya, matipid at modernong sasakyan at ito ay ibinebenta sa halagang $26,000 hanggang $28,000. Iyan ay mura at nakakayanig sa merkado. Isa ito sa mga unang mass market na modelo ng BYD para sa global expansion mula China. Tinuturing ito ng mga driver na isang pag-asa. Banta ito para sa mga kumpanyang otomotibo. Noong 2024 sumunod ang EU sa US at nagpatupad ng 17% hanggang 38% na taripa sa electric vehicle mula China. Nagulat ako na tinutulan ng sentro-kaliwang gobyerno ng Alemanya ang panukala dahil sa alinlangan ng kanilang industriya ng sasakyan sa posibleng ekonomikong gante. Isa na namang hakbang sa lumalaking pattern. Napapahirapan ng mga industrial na bansa, sinusubukang pabagalin ang kalaban pero hindi bumabagal ang merkado. Tuloy-tuloy ang pagtaas ng demand sa EV sa Alemanya at pinakamalaking benepisyaryo rito ang China. Dito nagsimulang gumulo ang sitwasyon. Kung ang taripa ay para protektahan ang merkado ng kotse sa Alemanya, bakit nagbababala ang malalaking CEO sa industriya sa EU na umatras? Si Ola Celinus, CEO ng Mercedes-Benz, ay namumuno sa modernisasyon ng kumpanya, kabilang ang paglipat sa dekuryenteng sasakyan. Matagal na siyang sumusuporta sa hybrid at electric models, kaya bilang pinuno ng kumpanya, pinangunahan niya ang $12 bilyong na pamumuhunan sa battery-powered vehicles. Hindi tinitingnan ni Celinus ang China bilang banta, kundi katuwang. Kasama si Schilling sa opisyal na pagbisita ng Alemanya sa China noong 2024. Nakita ito bilang senyales na bukas ang Alemanya sa pakikipagtulungan sa mga kumpanyang Chino para sa bagong inisyatiba sa industriya ng sasakyan. Bagamat siya ang pangunahing muka ng inisyatibang ito, hindi siya nag-iisa. Matindi ang pagtutol ng Volkswagen at BMW boards sa mungkaing taripa at madalas silang magpadala ng trade ambassador sa China. Hindi ito tungkol sa politika, kundi sa kita. Magkalaban man ang German at Chinese manufacturers, magkaugnay ang ekonomiya ng dalawang bansa higit sa akala ng marami. Karaniwang kumukuha ng higit 30% ng kanilang kita ang mga German car maker sa merkado ng China, kung saan patok pa rin ang kaluraning kotse sa mayayaman. Ang pagluluwag na ekonomiya ng China nitong mga dekada ang nagpalakas dito bilang makapangyarihang ekonomiya. Sinasabi na kapag bumahing ang China, nagkakasakit ang buong German DAX Index. Para sa Volkswagen, BMW at Mercedes-Benz, hindi lang merkado ang China, kundi isa rin sa kanilang pinakamalaking pinagkukunan ng kita. Pero parang bihad din sila nito. Dito lumalabas ang tanong, kung ganoon kalaki ang pagdepende ng European car maker sa ugnayang yon, paano nagagawa pa rin ng Chinese EVs na magpresyo ng mas mababa kaysa sa kanila ng ganoon ka-agresibo? Ang UBS Investment Bank ay pangunahing pinagkukunan ng pinansyal at industrial na pagsusuri. Sinuri ng serya ng teardown ng kumpanya ang pananalapi ng BYD matapos itong pumasok sa merkado ng Europa. Simula 2020, naging isang China sa pinakamalaking nakinabang sa pagbabago ng pandaigdigang ekonomiya. Mula pagiging net importer, naging pinakamalaking car exporter ang bansa sa mundo. Ang Atto 3 ng BYD, ang kanilang unang modelang malakihang in-export, ay sapat na para baliktarin ang buong merkado ng kotse. At may isang maliit na lihim sa likod ng lahat ng ito. Noong 2023, 25% mas mura ng mga electric vehicle ng China kaysa sa karamihan ng tradisyonal na kakumpetensya. Kapag may kumpanyang may malaking presyong kalamangan, nababago ang laro basta kayang panatilihin ito. Madalas magsimula ang bagong kumpanya sa mga produktong ibinebenta ng palugi.
Pinipipilit nilang ibaba ng agresibo ang presyo para makaakit ng mga customer at pagkatapos ay itataas ang presyo, kalaunan o patuloy na malulugi hanggang hindi na nila kaya at kadalasan may kapalit iyon. Kapag tumaas ang presyo, umaalis ang unang mga bumibili. Pero sa BYD, mukhang hindi ito nangyayari sa parehong paraan. Importante ay hawak mo ang tamang bahagi ng puzzle. BMW, Mercedes at Volkswagen ay mga aliman na tatak. Ngunit ngayon, halos lahat ay pandaigdigan na ang proseso. Ang kotse ay hindi ginagawa sa isang lugar lang, mula hilaw na bakal hanggang computer chip na kumokontrol sa dashboard nito. Mas malamang na ang mga planta ng sasakyan ay nag-a-assemble ng mga prefabricated na piyesa na galing pa sa iba't ibang panig ng mundo. Matagal na nag-aalok ang China ng murang alternatibo sa pagmamanupaktura kaya't mahalaga ang papel nito sa halos bawat ekonomiya sa buong mundo. At para sa karamihan ng mga gumagawa ng sasakyan, mga 30% lang ng mga piyesa ang ginagawa nila mismo. Iba ang laro ng BYD. Sa halip na ipaubaya sa iba ang karamihan ng supply chain nito, gumagawa ang BYD ng halos 75% ng mga bahagi nito sa loob ng kanilang kumpanya salamat sa matatag na mga industrial na sektor ng China. Maraming benepisyo ito. Nakakatulong ito magbawas ng gastos dahil wala ng import fees at transport costs. Para itong bumili ng pre-built na Lego set mula abroad at ikaw pa ang may-ari ng Lego factory. Dahil dito, mas mababa ang gastos at mas mabilis gawin ang mga electric vehicle ng China at mahirap itong tapatan kaya naipapasa nila agad ang natipid sa customer. Dahil dito, marami silang parang magastos. Noong 2023, tinaasan ng kumpanya ang R&D spending nila ng 77%. Malaki ang naging papel nito sa paggawa ng Dolphin, isang mas murang modelo na ginawa para ipakilala ang kanilang brand sa mundo. Biglang tumaas ang presyo ng stock ng kumpanya at patuloy pa rin tumataas kahit may alinlangan pa rin sa kinabukasan nito sa Western market dahil sa taripa at politika. Pero hindi pa rin ito nakapagpapabagal sa kanila. Mas malaki pa ang plano ng BYD at nakatutok sila sa Europa. Hindi lang kotse ang balak ng BYD gawin. Nagsimula ang lahat sa pananaw ni Wang Chuanfu, ang natatag ng BYD. Di tulad ng mga lumang kumpanya ng sasakyan, nagsimula lang ang BYD noong 1975. Wala itong matagal na reputasyon sa kalidad. Nagsimula lang itong gumawa ng baterya para sa mobile phone at pumasok sa merkado ng sasakyan noong 2003. Ngayon, binabawi nila ang nawalang panahon. Simula nang itatag ni Xuan Chuanfu ang kanyang kumpanya, mililigawan na niya ang ilan sa pinakamakapangyarihang mamumuhunan sa mundo, kabilang na ang pagtanggap ng $230 milyong na pamumuhunan mula kay Warren Buffett noong 2008. Dahil mabilis siyang naging bilyonaryo, nagbukas ito ng daan para maging leader siya sa merkado ng sasakyan sa China. Nalagpasan ng kumpanya ang bawas ng gobyerno ng China sa subsidya ng dekuryenteng sasakyan. Pero baka ang pinakamalaking inobasyon ni Xuan Chuanfu ay nangyayari na mismo sa harap ng lahat. Sa ngayon, ang pangunahing hadlang sa plano ng BYD na pumasok sa merkado ng Europa ay ang lohistika. Matatag na ang merkado ng sasakyan sa Europa at kahit walang taripa, malaki pa rin ang gasto sa pagpapadala ng malalaking makina sa ibang kontinente na nagiging hadlang sa malalaking kumpanya. Para makuha ang merkado ng sasakyan sa Europa, kailangang ayusin ng BYD ang mga issue sa supply at paggawa. Maaring natagpuan na nito ang paraan sa pagsamantala sa paghina ng Europa at maaring nangyayari na ito ng di alam ng lahat. Noong 2026 lumabas ang balitang BYD ay nakikipag-usap para bilhin ang ilang hindi gaanong ginagamit na planta ng paggawa. Matatag ang tatlong malalaking German na gumagawa ng sasakyan, pero hirap ang ibang European na gumagawa ng sasakyan. Ako'y ng BYD ang mga plantang yon at bigla nilang madadala ang kanilang assembly line at mass production na estilo ng paggawa sa mainland ng Europa. Mas madaling makuha ang mga sasakyang Chino para sa gustong bumili. Sa mga ayaw, maaring hindi nila alam ito. Ang pagkuha sa mga planta ay bahagi lang ng plano ng BYD. Isa pa ay pagbili ng hindi na aktibong mga brand, pagpapalit ng hitsura ng mga sasakyan at paggawa ng bagong linya ng mga kotseng Europeo gamit teknolohiya, pera at disenyo mula China. Ginawa na ito ng DR Automobiles sa Italy. Ginagamit ang mga lumang pangalan ng sasakyan tulad ng Italia para i-rebrand ang mga sasakyang galing sa hindi kilalang Chinese brands sa kanluran. Tinatawag itong zombie brands. Kapag sinama sa mababang gastos at malawak na atraksyon ng BYD, maaaring magdulot ito ng matinding dagok sa industriya. Bakit hindi ganito kumilos ang industriya ng sasakyan? Bakit tila mga European regulator lang ang nababahala? Pinakasikat na electric model ng Volkswagen ang ID.4 na kilala sa komplikadong software at matagal ayusin kapag nasisira. Lahat tayo ay naranasan na mag-update ang cellphone o computer sa abalang oras, lalo pang istorbo kapag ganito rin ang sasakyan.
Madalas reklamo ng mga gumagamit na ilang buwan bago lumabas ang patch sa software glitch at minsan kailangan pa sa dealership para maayos ang sasakyan. Kaya ang BYD ay nagsisikap hindi lang maging mura kundi mas mabilis din. BYD ang isa sa unang pangunahing EV maker mula China, ngunit di nagtagal ay nasundan ito ng iba. Sumunod agad ang mga kumpanyang gaya ng NIO na tumutok sa mas mataas na bahagi ng merkado gamit ang mga SUV at premium na dekuryenteng sasakyan na mas mura pa rin kumpara sa maraming kalabang mula sa kanluran. Ang tunay na bentahe ay nasa software. Ginawang parang tech products ng mga kumpanyang Chino ng EV ang kanilang sasakyan, hindi gaya ng tradisyonal na kotse. Ang software, baterya at user experience ay sabay na dinisenyo para magtulungan. Parang naghihintay ka ng liham sa Koreo para ma-update ang Volkswagen, samantalang sa katumbas itong Chinese na kotse, parang nagkiklik ka lang ng update sa smartphone. Kahit tuloy-tuloy ang paggawa ng kotse sa assembly line, iniisip na ng mga kumpanya ang sarili nila bilang software company bago bilang tagagawa ng sasakyan. Malaking kalamangan ito ng China laban sa mga kalaban sa kanluran. Ang mga automaker na mahigit isang siglo na at naghari sa industriya sa loob ng mga dekada ay kinailangang kalad ka rin papasok sa panahon ng internet kahit tutol na tutol sila. Hindi sila hinubog para sa mundong inuuna ang software at sa loob ng mahabang panahon, ganoon din ang marami sa kanilang mga customer. Itinatag noong 1995 ang BYD at iba pang kakumpetensyang Chino, panahon na bahagi na ng araw-araw ang software at teknolohiyang pang-internet. Ang software nila para sa sasakyan ay kayang mag-update habang nagbibiyahe ka papunta sa trabaho. Ngunit bakit kailangan ng commuter car ng ganitong advanced na teknolohiya? Para sa pinakadramatikong halimbawa, kung gaano nakalayo ang agwat ng Chinese software, tiningnan natin ang isa sa mga pinaka-high-end na sasakyan na meron ngayon. Ang Xiaomi SU7 Max Sedan ay kayang umabot mula 0 hanggang 62 milya kada oras sa loob lamang ng 2.78 segundo dahil sa dual motor setup nito. Dati, ang ganitong performance ay konektado lang sa elite European sports brands, pero hindi makina ang umagaw ng pansin ng mga tao. Ang kotse ay puno ng advanced na sensing hardware, kabilang na ang 128 line LiDAR system. Ang LiDAR, Light Detection and Ranging, ay gumagamit ng pulsed lasers para imapa ang paligid ng sasakyan sa real time, tumutulong suriin ang trapiko, hadlang at kondisyon ng kalsada ng eksakto. Ang talagang kapansin-pansin, dayunman, ay kung gaano kalakas ang computing power nito. Ang sasakyan ay may 11 HD camera na nakakabit sa dalawang Nvidia Drive Orin chips na kaya magproseso ng 508 trilyong operasyon kada segundo. Hindi lang ito advanced na teknolohiya para sa kotse. Makapangyarihang teknolohiya ito para sa kung ano-anong gamit. Ang bawat Xiaomi SU-7 Max ay mas mataas ang processing power kaysa pinagsamang guidance computers ng 500 Tomahawk missiles. Matalinom teknolohiyang nakukubli bilang kotse. Ang bawat kotse na dinadala sa bansa ay parang mabilis at matalinong computer na sumasabay sa daan-daang libong lumang modelo sa kalsada. Ito ang nagpasimula sa bagong henerasyon ng mga sasakyang nakabatay sa software na hindi tulad ng tradisyonal na kotse na dinagdagan lang ng software kalaunan. Mula simula, nakasentro sa software ang mga ito. Sa mga bagong modelo, sentro na ang AI system sa pagmamaneho, kumokontrol sa nabigasyon, kaligtasan, pag-optimize ng baterya at otonomong asistensya. Mahalaga ang hardware pero software na talaga ang pangunahing produkto ngayon. Binabago nito ang modelo ng paggawa. Imbis maging sentro ng kumpanya, nagiging panghuling punto ng pag-a-assemble na lang ang pabrika sa mas malaking teknolohiyang ekosistema. Sa China, nagiging pamantayan na ito para sa hinaharap ng industriya ng sasakyan. Bakit kailangan ng sasakyang pang-sibilyan ng mas mataas na processing power kaysa kagamitang militar kung papunta lang naman sa grocery ang gamit nito? Noong una, mukhang madali lang para sa China na pumasok sa merkado ng sasakyan sa Europa. Ang mga gumagawa ng sasakyan sa Europa ay naglalabas ng mahal na lumang modelo na hindi tugma sa panlasa o budget ng mga mamimili ngayon. Hindi lang hirap ang bagong henerasyon ng adulto sa kita, kundi mulat din sila sa issue ng klima at malamang hindi interesado sa sasakyang malakas sa gasolina. Ang mga makinis at mass-produced na dekuryenteng sasakyan ng Kina ay tila natural na akma sa merkado at napatunayan na ang demand para dito. Pero ngayon, parang hindi na tumutugma ang mga numerong iyon. Matagal nang may pwesto ang China sa merkado ng sasakyan sa Europa dahil sa malawakang kalakalan. Ngunit ngayon ay nagiging problema ito sa hindi pa dating paraan. Nababahala ang mga pamahalaan sa Europa hindi lang sa pagkawala ng bahagi sa merkado kundi pati sa posibleng pagkawala ng kontrol sa mahalagang industriya. Dahil sa takot na iyon, naudyukan silang magpatupad ng taripa sa mga electric vehicle mula China. Ito ay hakbang na nagbanta sa merkado ng sasakyan at nagdulot ng panganib ng mas malaking digmaang pangkalakalan sa dalawang magkaugnay na ekonomiya. Pag tumaas ang taripa, madalas hindi lang ito sa isang industriya.
Ang electric vehicle ng China ay hindi lang simpleng sasakyan na pinalitan lang ng baterya. Hindi rin sila yung mga high-tech na computerisadong sasakyan na gawa ng mga kumpanyang tulad ng Tesla ngayon. Bawat electric vehicle ng China na makikita sa mga kalsada ng Europa ay may dalang antas ng teknolohiya na parang isa na itong mobile data center. Minamapa nila ang paligid at gumagawa ng detalyadong eskematiko ng bawat milyang tinatakbo na nagiging data ng computer para sa susunod na biyahe. Pero di tiyak kung nananatili ito roon. Sa mga nakaraang taon, lumaki ang interes ng mga cybersecurity expert sa pag-aaral ng telemetry ng konektadong sasakyan. Pinagsasama nito ang real-time na pagpapadala ng datos ng GPS, estadistika ng makina at datos ng gumagamit na tila protektado ng mahigpit na cybersecurity. Kahit may proteksyon ang makinang ito laban sa hacking at mga paglabag sa datos mula sa mga panlabas na pinagmumulan, hindi tiyak kung ligtas din ito mula sa panloob na pinagmumulan. Pinalakas ni Pangulong Xi ang kontrol ng Estado sa mga estratehikong industriya, timitiyap na may ugnayan pa rin ang bawat kumpanya sa pamahalaang Chino. Mas marami pang alam ang mga sasakyan tungkol sa infrastruktura ng kanluran kaysa sa mga taong nakatira doon. Dalago pa ang presensya nila sa kalsada ng Europa dahil sa murang mga sasakyan at malapit na nilang angkinin ang merkado at kalsada. Bakit biglang porsigido ang Europa na hadlangan ng pag-usbong ng mga Chinese EV? Lalo na matapos dekadang pag-outsource ng pandaigdigang paggawa sa silangan habang humina ang sariling industriya nito. Ngayon, nakikita ng China ang isang pagkakataon at nakikita naman ng Europa ang isang banta. Iyan ang dahilan kung bakit napakapeligroso ng tugon sa pamamagitan ng taripa. Madalas itong ilarawan bilang isang uri ng sugal na mataas ang pusta sa ekonomiya. Kapag nagsimula ang isang panig na magtaas ng mga hadlang, halos palaging gumaganti ang kabilang panig. Tumataas ang presyo, humihigpit ang supply chain at parehong ekonomiya ang apektado. Pero hindi umatras ang EU dahil hindi talaga ito tungkol sa mga kotse. Posibleng pabilisin ng taripa ang pagbagsak ng mga kumpanya ng sasakyan sa Europa at iwang lantad ang mga tagagawa sa pagkuha ng ibang kumpanya. Pero ang digmaan sa mga dekuryenteng kotse ay talagang isang masalimuot na proxy para sa nagpapatuloy na labanan tungkol sa kontrol sa software. Ang pagdagsa ng mga dekuryenteng kotse mula China ay hindi lang basta nagdadagdag ng bagong opsyon sa merkado ng kotse sa Europa. Nagdadala ito ng milyon-milyong mobile data center sa Europa at maaring nagpapadala ng mga schematic ng buong kontinente pabalik sa punong kumpanya sa ibang bansa. Sa gitna ng ekonomikong labanan, ang bigmaan sa dekuryenteng kotse ay nagsisilbing proxy sa mas malawak na labanan sa datos. Pero baka huli na. Ang mga taripa ng Europa ay sandata ng ika-20 siglo laban sa puntiriyang ika-21 siglo. Habang nagtatayo ng payder laban sa mga kotse para maprotektahan ang mga pabrika, maaaring may digital na Trojan horse nang nakapasok sa mismong pangunahing pasukan. Hindi lang ito ang larangang may panlilinlang. Tingnan mo, 12 siyentipiko sa US ang nawawala o namatay. Anong nangyayari? Alamin ang madilim na katotohanan ng pinakamalaking misteryo sa agam o panuurin ang video na ito.